Napakadakila po ng ginawa ng Diyos sa buhay ko po kasi po 5 years po ako doon sa amo ko po. Terminate po ako ng amo ko. Nung na-terminate ako, sabi ko ito na yung kasagutan kasi nanalangin po ako na alisin mo ako dito, Panginoon. Nais ko po, Panginoon, ang mabait na amo. Ituturing po ako na hindi lamang katulong kundi miyembro ng sambahayan po niya. Tapos hingi po ako ng yung maging ang kwarto ko po. Ayoko po ng stock room. Sabi ko, Lord, hihingi ako sa iyo ng guest room. Lord, ang hihingin ko sa iyo. So, napakabuti po ng Diyos. Binigyan niya po ako ng napakabait na amo. Mag-asawa lang po sila, wala po akong alaga. Walang masyadong trabaho doon sa amo ko. May driver pa. Pagdating ko doon, niyaya ako kaagad ng amo ko. Sabi niya, sige, pupunta tayo ng bibili ka ng lahat ng mga gamit mo. So, ang mga personal na gamit ko po, binilahan ako ng amo ko. Tapos sabi niya, ano bang kailangan mo? Ano bang kailangan mo? Dampot lang ako po ng dampot. Mahigit 2,000 po yung mga toiletries ko na gamit. Hindi ko po ini-expect. Tapos sabi ko, yung kwarto ko talagang as in na kwarto talaga kasi hiningi ko nga po sa Lord. So talagang napakabuti po ng Lord. Mostly po dito sa Hong Kong, kalimitan po yung kwarto ng katulong talaga. Ano siya, kasama yung mga abubot ng amo. Pero sa akin po, talagang kwarto po siya at napakalaking bahay po. Tapos automatic po lahat, pati kortina po, dipindot siya. Ang aga pa po, tapos na ako. Nakakatuwa po talaga. Kasi yung buong bahay sarado, so walang alikabok, dusting na ako. Unlike na kung nagpupunas ka, ang tagal yun. Pati yung room ko po bago lahat, pati CR ko po, talagang komportable po ako. Tapos sabi po ng amo ko, sabi niya, Doris, sabi niya, if you want to go out to buy something, sabihin mo at i-refund ko kasi nakaka-boring daw sa bahay kasi wala nga po akong ginagawa. Pero nakakatuwa po kasi sabi ko, Lord, ito na yung time na makapanalangin ako at saka maka-follow up po. Kasi ako pong naka-assign sa follow-up. So, this time po, makakagawa na po ako ng tungkulin ko po kasi maluwag na po ako sa oras. Kaya napakabuti po ng Lord. Binabalik ko po lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Sa akin, senior citizen na po tayo sa ating mga amo. Ay ako po talaga nagpapasalamat sa Lord. Sa 14 years ko, hindi ako marunong pa magluto. Si amo ang nagluluto, hindi ako pinagsasawaan. Na nag-a-assist lang. Etong parating nga po yung gawain natin. Yung kapatid ko ay biglang may text nga na ospital daw at talagang kulang talaga ang dugo niya. Nasa 24 something na, kumbaga maghihingalo na. Nanghihina na daw. Sabi ko, Lord, parating po yung gawain po namin. Nakalaan na po talaga yung sasahurin at kung ano sa mga gawain. Sabi ko sa kanila, pumaya pa kayo dyan at maghanap kayo ng tao na mag-donate ng dugo. Kasi 3 bag ang kailangan niya. Yung puso ko nandoon at nagpipray habang naglalakad. Kako, Lord, maghanap ako dito ng mapapagpala ngayon kung magkanong hawak ko dito. Para ako'y matuwa, para yung bigat maalis. Eh di, lakad ako. May matandang, yung nagbibitbit ng mga madungis na matanda. Nagbibitbit ng mga sako-sako na ibebenta kung ano. Hindi ko alam kung anong mga laman. Madungis siya. Eh, ganyan ng ganyan. So sabi ko, Lord, ito na, pagpalain ko. Tinakbo ko at bumili ako ng tinapay at saka juice para sa kanya. So tuwang-tuwa siya. Inabutan ko ng kahit magkano. Ako naman tuwang-tuwa din. Kasi sabi niya, hindi kami nagkaintindihan Kasi inchik So sabi ko, ay salamat Lord, may pinagpala ko ngayon. So ngayon, kako, Lord, yung bill sa hospital, sagutin mo. After a few days, kako, eto na. Yung bill daw. Kulang-kulang 30,000. Kulang pa yung sahod ko. Doble pa. Sabi ko, bumaya pa kayo dyan. Paglabas nyo, mababayaran na yan. Purihin po ang Diyos. Nabayaran na nga po. Hini po nga po ang mayor mismo at siya ang nagbayad sa bill. So nakalabas po sila. Purihin po ang Diyos. Ako po rin po magpapasalamat sa Lord sa dakilang bagay po na pinapangyari niya po sa buhay ko. Actually po last year, for good na rin po sana tayo po ay nagpaalam na sa employer po natin. Subalit, sila po ay nakiusap na magre-recontract po for another 2 years.
ginawa na po natin lahat para tayo po ay maging katuwang na po ng aking asawa po sa paglilingkod. Pero yun nga po, sinabi po niya na nakiusap po yung dalawang amo ko. Talaga pong nakita ko po sa kanila na yung awa ko ba sa kanila na tapusi kahit mag-first year, antayin ko mag-first year yung alaga ko pong bunso. So pinagbigyan ko po sila. Glory to God, sa pamagitan po ng ating pagsunod, ayaw nga po talaga tayong bitawan ng ating mga employer kahit hindi po minsan tayo marunong magluto. Ay tagalinis lamang din po tayo sa bahay. Kumbaga po parang taong bahay lang po. Minsan assistant lang din po ako ni amo nagluluto. Nagluluto din po ako pero simple lang. Pero kung maraming putahin na po nag-a-assist lang din po ako sa kanya. Nung last December po, magkasunod po ang ating sakripisyo dito po para sa gawain natin ng Hong Kong kasi makaiba po yung sacrificial at saka first fruit. Month of December po, nakapag-sakripisyo na po tayo, parating po ang first fruit. Di bigla pong ang anak ko po ay nagkasakit daw po siya. And then sabi, maraming negative po na sinasabi po ng doktor na ang dami pong ganito, malala na ganito. And then ang sabi ko sa Lord, ibibigay at ibibigay kong first fruit ko. Ayoko magbayad ng bill sa hospital. Sabi ko ganun. Hindi po mako-confine ng anak ko. Pina-check up po siya. Kasi sabi po nila, ganito yung dugo niya, ganito. Sabi ko, nag-pray po kami ni Pastor. Sabi, hindi mangyayari. Ayokong gagastos tayo na walang kabuluhan. Ibibigay ko to sa Lord. Talagang binigay ko po, hindi po ako nagkadoble ng isip na doon po yung baka wala akong pambayad sa baka ganito. Binigay po natin ang first fruit. Purihin po ang Diyos at ang sabi po ng doktor, nung ulit po na chinek up ang anak ko, malinis ang dugo niya. Kaya subukan po natin ng Lord, Jesus is our shield. Huwag po tayong matakot, magbigay, magkaloob para sa gawain ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay buhay. Umuwi po tayo ng March, halos wala na rin po tayong naitabi dahil nga po sa ating pong pagbibigay para sa kaligtasan ng kaluluwa, wala po tayong naitabi. Glory to God. At before po ako umuwi, tinawag po ako ni amo. Sabi niya, Nichelle, sabi niya ganun, excited ka na bang mag-shopping? Yes, sir. Sabi kong ganun yun. Inabot niya po yung cash na 1 buwan po na sahod ko. Ako po yung nagpasalamat po sa Lord. Pumasok po ako. Nagpasalamat po ko sa kanila. Salamat, sir. Ma'am, natuwa naman po sila at mga alaga ko po. Ayaw nga po tayong pauwiin, bakit pa daw po ako magbabakasyon? Sabi ng amo ko, kailangan niya ding makita ang pamilya niya. Kaya ayaw po talaga tayong bitawan dahil ang Lord po ay nasa atin. Amen. Glory to God. Noon nga po tayong bumaba sa amo natin ay binigay po natin ang huling sahod natin. Huling pera ko na po yun. Sabi ko, Lord, ibibigay ko tong huling sahod ko para bigyan mo ako ng magandang amo. Yun na nga po, hindi po tayo naghanap ng amo. Kusa pong dumating ang amo, tayo po ang tinawagan. Unang kita pa lang po ng employer natin, sabi kaagad sa buhay ko, gusto kita. Yun na po, nagkapermahan na po. Okay na po ang lahat. Hindi ko pa po sila masyadong kilala kasi bago pa lang po. Yung pala, mayaman din po pala sila. Sa pagbibigay po natin, hindi po dapat ako kasama sa China, pero yung bata po nagsalita, isama nyo si Lisa papuntang China. Yun nga po pala, ang favor po pala ng Lord doon ay para po tayo ay pasakayin po sa kanilang private plane. Amen! Sabi ko, Lord, hindi ka talaga papayad ng anak mo hindi makakasama. Tayo nga po, hindi tayo pinagdala ng mga luggage nila. May driver po. Pagbaba po namin ng private plane, may driver na kukuha. Pagbaba po namin ng bahay, may driver pong na mag-aakyat. Kaya wala po tayong pagod. Amen? At doon ko po naranasan sa bahay nila, sa mansion nila, na nag-pray po ako saglit. Sabi ko, Lord, mga biyaya nito, ibigay mo sa amin, sa mga anak mo. Pagbaba ko po ng hagdan, nasalubong ko po si Sir. Alam niyo po, inabutan niya po ako ng 1,000 Hong Kong dollar. Sabi ko, Lord, kakapray ko lang po kanina, pero kinabahan po ako kasi baka makita sa camera kasi may camera po yung bahay. Pag-abot po niya talaga pong nangangatal pa po tayo kasi hindi pa po tayo sanay. Amen! Chinese New Year nga po yon. Tapos bigayan na po ng sobre. Pagbigay po ng mga sobre, inspected lang po namin mga 1,500. Pag open po ng kasama ko, sabi niya,
Lisa, alam mo ba yung binigay ng amo natin kung magkano? Hindi ko alam eh. Alam mo ba kung alang laman? 5 tatlong 0. Ha? Grabe, ganun kalaki. Sabi ko, Lord, sobra pa po ito doon sa binigay kong first fruits sa inyo. Sabi ko, may tubo pa. Amen. Nagagawa po kaming bilo-bilo kasi Chinese New Year nga po. Si Sir na naman po, lumapit. Pinag-aabotan na naman po kami tagi 1,000. Sabi ko, Lord, sobra-sobra na. Sabi ko, salamat po, napakabuti mo. Sabi ko, Lord, uuwi akong matagumpay, pinagpala sa bansang Hong Kong. Kaya nga po, pagbalik po namin, private plane na naman po kami. Amen? Sabi ko, Lord, ang daming pagkain sa private plane. Umuwi na po kami ng bahay. Di sunod-sunod na po ang guest sa bahay kasi bago po yung bahay. Nagpipray po tayo, wala po tayong pambayad sa youth camp ng 2 ko pong kapatid. Sabi ko, Lord, gusto ko pong isamang 2 kong kapatid. Eh ngayon po, may party. May party po sa bahay. Sabi ko, Lord, hahawakan mo kahit si Sir at saka ang mga guests. Alam niyo po, nung patapos na po yung party, ang guest po ang unang nagbigay po sa amin. Amen? Ng 1,000 po. Sabi ko, Lord, sagot na po ang isa kong kapatid sa youth camp. Lord, hindi ka papayag na isa lang kapatid ko ang sasama. Sabi ko, Lord, hawakan mo pa si Sir, hindi pa nagbibigay sa amin. Alam niyo po, nung gabing yan, hinawakan si Sir, 2,000 po ang binigay. Amen! Woo! Sabi ko, Lord, tunay kang dakila, tapat at makapangyarihan. Sabi ko, isang luha lang. Sa'yo, sinasagot mo na. Alam niyo po, hindi pa ako nakontento sa 2,000 na yun na binigay sa akin ng Lord. Sabi ko, Lord, wala po silang allowance, wala po silang pamasay. Lord, nasa Mindoro yung kapatid ko po na isa ay bakla po siya. Bakla po talaga yung kapatid ko, nasa po sa mga Miss Gay, sa mga ano, Lord, di ka papayag na hindi saya makasali sa youth camp. Grabe pong iyak ko, grabe. Lahat po ng pamilya ko sa Mindoro, pag hindi nyo pinaaluwas yung kapatid ko na yan, na bakla na yan, wala na akong sustento sa inyo kahit 1 piso. Paluwasin nyo yan. Sabi ko, ginamitan ko na po ng authorities. Alam nyo po ba, tatay ko hinatid sa sakayan? Hinatid, lahat sila. Lahat sila kagulo sa bahay. Kasi ako po yung inaasahan sa amin. Ako po yung nagpapadala. Ako po yung lagi-lagi nagpapadala. Sabi ng kapatid kong bakla, ate, bakit mo ako gagawing lalaki? Sabi, hindi, lalaki ka. Dumalo ka! Sabi ko, bayad na yon. Alam niyo po, last minute na linggo, nasa barko pa po siya. Gabi na nasa bus pa po siya papuntang Cavite. Sabi ko, demonyo ka. Ang tagal mong dumating sa main charge. Sabi ko, kaya nga po, 11 o'clock nasa Cavite po. Ang kapatid ko ng gabi. 12, tumawag po ako, nandun na. Gumising po ako maaga, chinay ko po, nasa na kayo? Alis na, alas 5 na, punta na kayo sa main. Yung po hanggang sa bus, ang tawag ko po sa kanila, amen, di po nagtagumpay si Satanas. Woo! Alam niyo po ba yung kapatid kong bakla? Nung pagkadating po niya, sabi ko, tinawagan ko, anong nangyari sa inyo? Sabi niya, ate, kulang pa nga eh, bitin pa. Sabi nila, woo! Sabi ng kapatid kong bakla, grabe ate, ayoko mapunta sa impyerno. Ayoko, lalaki na ako. Woo! Lalaki na po siya. Amen. Kaya po ngayon, alam niyo po ba, lagi po siyang sa main. Hindi po ako papayag na wala kayo lagi sa main. Diyan kayo, si nanay, ang kapatid ko. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Lord. At kaya may isa pa po nanalangin po ako, sabi ko, Lord, grabe, lagi na lang pong napunta dito yung mga ano mo, wala akong naiibigay. Bakit gano'n, Lord? Hawakan mo naman ng araw-araw kasi may guest sa bahay. Hinawakan po na naman ng Lord yung mga guests. Amen! Pati guest ng bahay. Binibigyan po kami. Kaya po, ako po yung nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kadakilan sa buhay ko. At sagana po ako sa bahay namin ngayon. Kung dati, ang binibigay ng amo ko, kakaunting isda. Ngayon po, mamimili po ako sa pagkainan. Amen! Sabi ko, Lord, may Diyos na, may Coke pa, may sari-sari na. Kaya po ako nagpapasalamat sa ating Diyos na bahay.